Malas sa buhay, malas ang tao, minamalas. Bakit ba minamalas yung mga tao ng mga pinag-uusapan natin ngayon? O bakit minamalas ang mga tao? Dahil ba to sa mga aral nyo o sa mga nakakasalamuhan natin o sa mga pag-iisip natin? Pag-usapan natin. Kaya tara. Wala namang agimat, pero nasa puso ang tunay na agimat. Isigaw mo bro, ang lakas ng loob. Kahit walang agimat, laban tayo. Hiping agimat, boy, walang makakahadlang. Basta nasa puso, tunay na agimat. Yeah! Yun mga kagimat, mapagpalang araw sa inyo mga kagimat. At tinanim nyo kagimat si Happy Agimat, mahilig si Agimat, pero wala namang Agimat. Sa puso, ito na Agimat. Mga kagimat, pag-usapan natin yung mga katanungan nila, bakit daw minamalas yung ibang mga tao or ibang nasa grupo. Sabihin natin sa spiritual na, excuse me po, yung mga tao sa spiritual dahil kalimitan daw sabi nila minamalas. Pag ikaw daw yung naging albularyo, minamalas ka daw. Kaya ka minamalas kasi hindi ka na magtatrabaho kasi puro focus mo, puro gamutan. Oo. Siyempre, kailangan meron tayong mga permanent din na trabaho mas maganda kung uubra sa inyo. Pero kung mag-direct sana kayo ng tao, wala kang magagawa kundi magkaroon na kayong donation box na ganun pag direct sa kayo ng tao. Pero kung hindi na, kung kaya nyo namang isabay yung trabaho nyo, magtrabaho kayo. Diba? Ano ba nakakahatak sa ating kamalasan? Number one ka dyan, surrounding. Tatawag natin mga surrounding natin. Yung mga nakakasalumuhan natin, nakakasama natin. O grupo natin, sabihin natin Team Happy Agimat. Sa sample ko na grupo ko. Kung grupo ko ay puro negatibo, madadala din kayo ng negatibo. Kung kami, kagaya namin, may GC kami, GC ng Team Happy Agimat, kung wala nang ginawa ang Team Happy Agimat doon, kundi away na lang ng away, puro batikusan, puro pagtatalo na ganan, tsaka yung pang yung paninira sa grupo ng GC namin, isa po yan sa nagdadala ng negatibo sa buong grupo. Kung nagli-leader din sa amin, ay puro negatibo, wala nang ginawa, kada pasok sa GC, kunyari ako kada pasok ko sa GC, si ganito, si ganan, si ganito, si ganan, puro ganan po. Makakahatak po yan ng negatibo sa buong grupo. Ngayon, kung ako naman, member, kunyari, ako si yung nagsasalita ng paninira, at saka kung ano namang sinasabing, yung mga dapat i-move natin. Ngayon, as a member naman ako, makikisawsaw naman ako, syempre, kakampihan ko leader ko, sasawsawan ko na sasawsawan yan. Nadadala po tayo ng negatibo sa ating katawan, nadadala ng kamalasan. Yun po, isa sa nagdadala ng kamalasan. Yung mga surrounding natin, mga galawan natin. Isa din pa, yan pa sa grupo ha, nagrupo na po yan. Yan po yung mga, pag nakita nyo mga GC nyo, wala nang ginawa, araw-araw away, batikusan, panlalait, basta lahat na, yun na lang inaano sa GC. Wala nang ginawa sa GC, araw-araw ganun na lang. Puro paninira, pagbabatikos, wala pong mangyayari dyan, isa sa mga pag-negative. Isa sa nagbibigay ng malas po yan. Yan po. Tapos yung mga doubt, yung pag-aalinlangan natin. Pag-aalinlangan natin, kagaya ng isang video natin, yung poder. Pag nakarinig tayo, poder daw, malas. May mga malas na poder. Yan, yung support ng mga ibang paninira yan, may mga malas daw na poder. Yung pinalawanan ko na kahapon, yung malas po na poder ay binyagan at binyagan. Yung mga hindi binyagan, pwede nyo binyagan. Dahil sabi nga sa Bible, binyagan mo ang lahat na mapupunta mo sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Excuse me po. Yan po yung mga linlangan sa mundo ng spiritual. Ba't minamalas? Yung iba naman, ba't minamalas? Sumobra po sa aral. Yan yung tinatawag natin yung kinakain na sistema. Pag sumobra sa aral yan, wala nang ginawa yan kundi mag-aral na mag-aral na mag-aral na mag-aral. Hindi na nagtatrabaho. Kung tawagin na natin, palamunin na ako tawagin na hindi na, puro aral na lang. Gusto lang tumas sa spiritual, aral na lang. Marami dyan, merong mga girlfriend o boyfriend, umaasa na naman sa mga girlfriend nila. Pag nabibigyan sila at sinusuporta sa spiritual,
lakad lang ng lakad. Diba? Naging tamad. Naging siwan tamad. Yan po, isa pa sa yung aral. Sa sobra sa aral. Nakakalimutan na nila magtrabaho, nakakalimutan nila mag-business. Sobra sa aral. Yan po yung nagbibigay ng kamalasan din. Kasi po nasobrahan kayo sa aral. Kailangan po level yan. Aral, trabaho, pamilya, kaibigan. Yung mga ganun po, le-level nyo lahat yan. Lahat yan nagbibigay ng time. Hindi po sobra sa aral na lahat ng buong araw mo ibibigay mo sa aral. Hindi po. Kailangan din po natin magtrabaho. Isa pa sa nagbibigay ng kamalasan, yung sobra sa gamit. Wala ng trabaho, bili pa ng bili ng gamit. Wala ng trabaho, hingi pa ng hingi sa nanay, sa tatay. Diba? Palamunin na ng nanay at tatay, hihingi pa ng pera para pambili ng gamit, para panggala. Isa po ng kamalasan yan. Kaya po, hindi po kailangan natin ng puro spiritual. Hindi natin kailangan ng sobrang daming gamit. Isa, dalawa, okay lang yan. Ang Team Happy Agimat kahit walang gamit, okay lang po yan. Okay lang po yan ang Team Happy Agimat kahit walang gamit yan. Hindi po kailangan ng Team Happy Agimat na aral ng Team Happy Agimat na may gamit. Yan po yung nagbibigay ng kamalasa sa bawat tao, no? Kaya pag sinabihan kayo na malas daw yung mga puder o malas daw yung grupo, mag-isip-isip din po kayo. Kalimitan may nangyayaring ganun sa sabihin nyo, malas yung grupo na yan, yung puder na yan. Tapos susunod, sasabihin nila, may magandang aral kami may aral na ganito. Hahatakin kayo ngayon. Ang tatanong nyo naman, ganong katagal na yung inaaral nyo yan? Baka naman isang buwan pa lamang. Sabihin nila, magaling aral. Yung mga ganong bagay. Yung mga surrounding po natin, kailangan nating, hanggat pwede, i-remove nyo. Yung mga sa Facebook din, di ba? Hindi siya nagbibigay ng malas. Yung ayaw mo sa video creator na to, o sa vlogger na to, hindi nyo biniblock. Comment pa kayo ng comment. Sinasayang yung oras nyo. Yung ayaw nyo ng mga vlogger at ayaw nyo ng mga healer, huwag nyo na panoorin. Kasi sasama loob nyo, makakahatak kayo ng mga negatibo. Nagbibigay ng kamalasan. Iyan po nagtotoong mga nagbibigay ng kamalasan. Vlogger, ayaw nyo, pinapanood nyo pa. Diba? Lalo kayo nagagalit. Lalo kayo nagkakaroon ng sa puso at isip. Diba sa lagi ko sinasabi, linisin ng isip at puso para pumasok ang blessing sa atin. Pagka po yun ang mga surrounding nyo, totoo po, mamalasing isang buhay. Kaya alisin nyo na po yung mga ayaw na tao, ayaw nyo na mga vlogger. Remove nyo na, kunyari, ayaw sa akin. Remove nyo na ako. Yung mga samahan na wala nang ginawa sa GC, kundi mag-away na mag-away, tsaka pambabatikos, at tsaka siraan, at tsaka wala nang pinag-usapan sa loob ng GC, kundi yung ibang grupo. Kunya, sample, galit kayo sa grupo ko. Wala nang ginawa sa grupo niya sa GC nyo, kundi pinag-usapan ng Team Happy Agimat o si Happy Agimat. Diba? Yun mga part ng mga negatibo na nakakahatak. Nahahatak kayo. Ngayon, kung makikisaw-saw pa kayo doon, lalo kayong negatibo. Isa pa nakakabigay ng malas. Isa pa. Nasa Team Happy Agimat ka, yung mga tiwalag na naninira sa atin, nakikipag-communication ka pa sa kanila. At tinahata ka nila, sinisiraan na team mo, sinisiraan na, nahata ka pa, sige pa na sige. Communicate ka pa ng communicate. Yun, mga nagbibigay. Kasi yung kamalasan nila, hinahata ka. Bilang nasa Team Happy Agimat ka, nagdudual ka, yung isang positive, tsaka isang negative. Hindi mo alam kung saan lalagay ka. I-level mo na lamang. Mamimili na lang kayo. For example, Team Happy Agimat ka, tapos sinahata. Mamili na lang kayo. For example, ayaw sa team, magpaalam sa team, punta na lang kayo doon. Alisin nyo na communication sa team. Kung alam nyo sa puso nyo, mas maganda doon sa grupo na isa, sumama kayo doon, alisin nyo communication sa team. Magkakaroon na negatibo na hatakan po yan. Minsan nasa team ka pa, pero chuchuchu ka ng aasuhin mo yung team. Pag may nag-lip sa GC, titibir mo sa ibang GC. O si nag-lip. Diba? Yung mga ganong bagay na na nangyayari.
Pero yan kasi, lahat kasi ng gawang masama ay laging may kabalikat na kamalasan. Basta tatabihin ko po sa inyo mga kagimat o yung mga kamalasan, yan po yung mga part ng mga nagiging kamalasan ng tao. At saka po yung puot sa puso't isip, pag puro ka puot sa puso't isip, ay puro negatibo po talaga sa katawan yan. Yan po ang nagbibigay ng kamalasan. Hindi po yung mga puder-puder, hindi po yung pag-aaral na yan. Ang sinabi ko lang, pag-aaral sobra, yung po nakakamalas. Kailangan po din natin magtrabaho. Level po talaga, trabaho, spiritual, pamilya, no? Kabarkada. Level po yan. Hindi po puro spiritual. At saka yung mga samahan na walang ginawa sa GC, kundi magbatikusan, puro away na lang doon, puro paninira, umalis na po kayo. Wala pa mangyayari sa GC na ganan. Yan po nagbibigay niyo sa inyo ng kamalasan. Mapupunan nyo, puro kamalasan mangyayari po sa inyo. Pagka ganyan po ang grupo na masasamahan nyo. Yan po yung mga part na kasi po meron man nagtatanong sa atin. Comment down lang po kayo. Gusto ko may mga tanong po na mga gusto natin pag-usapan. Comment down lang kayo at ating pag-usapan po yan. Gawin natin ng video. Yan, mga dagdag aral po kasi maraming tatanong sa atin ng mga minamalas daw na nasa iba't ibang grupo at mga may kasama at saka nag-aaral spiritual. At pag naging albularyo daw, malas daw po. Yan po yung mga pinag-usapan natin ngayon. Mga binigyan ko po ng idea. Kaya yung mas maganda po, i-remove nyo na yung mga tao talagang mga toxic na tao. Lalo kung sa grupo kayo na laging puro siraan at saka puro wala nang ginawa kundi araw-araw bati ko sila. Si Hepe ganito, si Hepe ganyan, si Hepe si ganyan. Wala na po mangyayari dyan. Kakainin po kayo na negatibo. Negatibo, puro kayo kamalasan mangyayari sa inyo at puro aksidente mangyayari sa inyo pag puro kayo kamalasan. Linisin po ang puso't isip ay isang susi sa tagumpay. Okay? Mga kagimat, sana makatulong sa inyo konting aral na to, no? Puso't isip ay linisin para sa ating tagumpay. Okay? Maraming salamat. God bless. Matuto rin po magtrabaho. Pag walang trabaho, wag puro spiritual. Thank you.